ang mag-amang milyonaryo, ay nahulog ang loob sa akin. Kahit isa akong kasambahay sa kanilang tahanan. Kabanata 5, bagong simula at pangako ng pagbabalik. Lumipas ang ilang buwan mula ng lisanin ko ang bahay ng mga Bustabo at ang Maynila. Nagtungo ako sa isang maliit at tahimik na bayan sa lalawigan, malayo sa ingay, sa yaman, at sa mga matang nakabantay sa akin noon. Dito, sa simpleng baryo kung saan kilala ang lahat, sinikap kong itago ang aking nakaraan at simulan muli ang buhay. Nakahanap ako ng trabaho bilang katulong sa isang mabait na pamilya, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng kapayapaan at walang halong gulo. Gayunpaman, kahit gaano ko pa subukang kalimutan, hindi maalis sa aking isip at puso ang mga nangyari. Bawat gabi bago matulog, sumasagi sa alaala ko ang mukha ni Anton. Ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal, ang kanyang mga salitang nangako, at ang huling halik na iniwan niya sa aking noo. Naalala ko rin si Don Bustabo, ang amo na umibig din at naging sanhi ng lahat, na sa huli ay tila napagtanto rin niya ang bigat ng sitwasyon at hinayaan na lamang akong umalis. Madalas kong tanungin ang sarili, masaya na kaya sila ngayon? Nagkasundo na kaya muli ang mag-ama? Isang hapon, habang naglalaba ako sa tabi ng ilog, narinig ko ang mga bulong ng mga kapitbahay. May dumating daw na isang binata mula sa Maynila, nagtatanong-tanong at naghahanap ng isang babaeng katulad ko. Kinabahan ako at dali-daling nagtungo sa bahay, puno ng kaba at pag-asa. Posible kaya? Siya kaya yon? Nang makarating ako sa tapat ng bahay na aking tinitirhan, tila huminto ang ikot ng mundo ko. Nakatayo doon si Anton. Magulo ang kanyang buhok, marumi ang kanyang kasuotan, at halatang galing sa mahabang paglalakbay. Hindi na siya ang Anton na nakilala ko noon, mayaman, maayos at laging malinis. Ang Anton na nasa harap ko ngayon ay binatang tumalikod sa karangyaan, iniwan ang lahat ng ginhawa, at sinuong ang hirap at pagod para lamang hanapin ako. Mabilis siyang lumapit sa akin, at sa unang pagkakataon mula nang magkita kami ulit, nakita ko ang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Elaine, nahanap din kita, nanginginig niyang wika, habang hawakan ng mahigpit ang aking mga balikat, tila takot na baka maglaho ako ulit kung bibitaw siya kahit saglit lang. Hindi ako natigil. Tinahak ko ang maraming daan. Nagtanong sa hindi ko mabilang na mga tao, at kahit na sinabi ni Ama na huwag na akong umasa, kahit na tuluyan na niya akong inalis sa mana, hindi ako sumuko. Pangako ko sa'yo, diba? Hahanapin kita kahit saan man magpunta. Napaiyak ako sa tuwa at sakit. Bakit ka nandito, Anton? Bakit mo iniwan ang lahat? Nawalan ka na ng mana. Nawalan ka na ng kayamanan, para saan pa ang paghahanap mo sa akin? Mahigpit niya akong niyakap, yakap na puno ng pananabik at katiyakan. Dahil ang lahat ng iyon ay walang saysay kung wala ka. Akala mo ba'y matutuwa ako sa kayamanan kung araw-araw, naman ay malungkot ako at hinahanap kita? Nakipagkasundo ako kay Ama. Sinabi ko sa kanya na kahit wala akong mamanahin, mas pipiliin kong maghirap basta't kasama kita. Sa huli, nakita ko sa kanyang mga mata na unti-unti niyang nauunawaan ang ibig kong sabihin. Hindi na siya nagbabanta, Elaine. Tinanggap na niya na hindi nabibili ng pera ang pag-ibig. Humiwalay siya ng kaunti at tinitigan ako ng diretsyo. At may isa pa akong sasabihin. Bago ako umalis sa Maynila, nakausap ko siya ng masinsinan. Sinabi ko na kung tunay niyang mahal ako at mahal ka rin niya, hahayaan niya tayong sumaya. Nangako ako na balang araw kapag nakapag-ipon na kami, kapag nakatayo na kami sa sarili naming paa, babalik kami. Babalik tayo sa bahay na yon, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang pamilyang muling magkakasundo. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman ang kapayapaang matagal ko nang hinahangad. Ang mga pangako, ang sakripisyo at ang pagmamahal, lahat ay nagkaroon na ng kabuluhan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, hawak namin ang aming sariling kapalaran. Handa ka na bang simulan ang tunay nating kwento, Elaine? Tanong niya sa akin. Habang sumisikat ang araw sa likuran niya, tila nagbibigay liwanag sa aming bagong landas. Ngumiti ako at tumango, puno ng pag-asa. Opo, Anton, handa na po ako. Kahit saan, basta't kasama kita. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang simpleng kasambahay na nagtatago sa sulok. Ako si Elaine at sa wakas, natagpuan ko na ang lugar kung saan ako nababagay, sa tabi ng lalaking handang isakripisyo ang lahat. At sa ilalim ng pangakong sa huli, magkakaroon din kami ng masayang pagtatapos.